Nasa critical na yugto na ang krisis sa kipot ng Hormuz. Ngayong Lunes, Abril 13, 2026, nagpatupad ng mahigpit na hakbang ang Estados Unidos para subukang buksan muli ang pinakasensitibong rutang pandagat sa mundo. Inanunsyo nila ang pagharang ng trapiko papunta at mula sa mga pantalan ng Iran at sinimula ng operasyon para alisin ang mga mina sa kipot. Direkta ang mensahe. Nais ng Washington na tanggalin sa Tehran ang kakayahang gamitin ang Hormuz bilang panggigipit at ang patibong ng Islamic Revolutionary Guard ay bumabalik na sa kanila. Ang aktual na nangyari ay pagbabago ng antas. Matapos ang 21 oras ng negosasyon sa Islamabad, Pakistan, umalis ang Estados Unidos at Iran ng walang kasunduan. Pagkatapos, iniulat ng Central na Command ng Amerika na haharangin nila ang lahat ng paglalayag papasok at palabas ng mga pantalan ng Iran sa Golpo at Golpo ng Oman. Sino ang mga pangunahing aktor sa bagong yugto? Sa isang panig, sina Donald Trump, Pentagon at hukbong dagat ng Amerika. Sa kabila naman, ang rehime ng Iran at ang Islamic Revolutionary Guard na tumugon na anumang barkong militar na lalapit sa Hormuz ay ituturing na paglabag sa tigil putukan. Saan ito nakatuon? Sa kipot sa pagitan ng Iran at Oman, nag-uugnay ito sa Persian Gulf at bukas na dagat. At dito, dumaraan ang malaking bahagi ng enerhiya ng mundo. Paano ginagawa ito ng Estados Unidos? Una, sa pamamagitan ng direktang presensya ng militar. Kumpirmado ng CENTCOM na ang mga destroyer na USS Frank at Peterson at USS Michael Murphy ay tumawid sa kipot ng Hormuz noong 11 ng Abril at nagsimulang magbukas ng daan para sa isang bagong ligtas na ruta. Pangalawa, sa pangakong palawakin ang paglilinis ng mga mina gamit ang drone, submarino at iba pang paraan ng digmaang pandagat. Malinaw ang lohika ng Amerika. Kung nagpakalat ang Iran ng panganib sa dagat, tutugon ang Washington gamit ang lakas, teknolohiya at operasyonal na kontrol sa ruta. Isa itong agresibo at kalkuladong aksyon na nilayon para muling buksan ang daloy ng kalakalan nang hindi naghihintay ng pahintulot mula sa Tehran. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang Hormuz ay hindi basta-bastang daanan. Ayon sa Administrasyon ng Impormasyon sa Enerhiya ng Estados Unidos, 22 na milyong bariles bawat araw ang dumadaan sa kipot. Sa unang kalahati ng 2025 katumbas, ito ng halos 20% ng pandaigdigang konsumo ng likidong petrolyo. Mahigit 20% ng global na kalakalan ng likidong natural gas ay dumadaan dito. Kapag nagsara ang Hormuz, hindi lang langis ang tataas ang presyo. Tumataas din ang gastos sa transportasyon, sigurong pandagat, industriya, pagkain at ang implasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dito nagsimulang tumama sa sarili nitong rehimen ang galaw ng Iran, nag-umpisa na ring iwasan ng mga tanker ng langis ang reyon. Ang anunsyo ng Amerika ay nagtulak sa presyo ng Brent sa mahigit $102 kada bariles. Tumaas ng 7.4%. Nagbabala ang mga kumpanya ng pagpapadala na nagiging delikado at mahirap kumuha ng siguro dahil sa mga mina sa dagat. Ang pressure dating para sa kalaban na yon ay sinasakan na rin ang pinagkukunan ng kita ng mismong Iran. May isa pang mahalagang usaping pampulitika. Mahina na ang tigil putukan nun pa at ipinakita ng pagbagsak ng pag-uusap na malaki ang problema. Nais ng Washington ng mahahalagang konsesyon mula sa Iran sa programang nuklear, suporta sa mga armadong grupo sa rehiyon at muling pagbubukas ng Hormuz. Tinanggihan ng Tehran ang mga hinihinghing ito. Ang naging resulta ay matinding banggaan. Mula sa negosasyon, lumipat ang Estados Unidos sa presyur ng hukbong dagat. Tumugon ang revolusyonaryong gwardiya ng lantad na banta na nagpapataas ng panganib ng pagkakamali, sagupaan at pagputok ng krisis sa reyon. Ipinapakita rin nito ang isang hindi komportableng katotohanan para sa rehimen ng Iran. Ang paggamit ng kipot bilang sandata ay maaring magdulot ng tatot sa panandaliang panahon. Ngunit pinapabilis din nito ang tugon ng militar, inihihiwalay ang Iran at nalalagay sa panganib ang kanilang ekonomiya. Sa dulo, ang pangunahing tanong ay simple. Sino ang nananalo sa labanan sa Hormuz sa ngayon? Sa larangan ng estratehikong presyon, nagawa ng Estados Unidos na baliktarin ang sitwasyon.
Imbes na payagan ang revolusyonaryong gwardiya na magtakda ng patakaran sa paglalayag, pinili ng Washington na maglunsad ng bagong pakitang lakas, maglinis ng mga mina at sikilin ang puwang pang-ekonomiya ng Iran. Ang tilapatibong na inihanda ng Tehran ay naging problema para mismo sa rehimen. Nangyayari ito ngayon kasama ang mga barkong pandigma, drone, blokeyong pandagat at ekonomikong presyon. Bakit hindi na lang tungkol sa pagdaan ng mga barko ang alitan, kundi naging labanan para sa tunay na kontrol sa isa sa pinakamahalagang ugat ng planeta?